Ginabayang pagbasa gamit ang wikahon. Dahil nakabatay sa panitikan ang wikahon, ang mga seleksyon dito ay sumasalamin sa iba't ibang karanasang may katuturan at mga kaalamang sumasaklaw sa iba't ibang asignatura. Maaari itong magsilbing natural na mapaghuhugutan ng mga araling pangwika. Sa gayon, maaaring gamitin ang wikahon sa iba pang programa sa pagtuturo ng wikang Filipino, kabilang na ang ginabayang pagbasa. Sa programang ito, tinitipon ng guro ang mga batang magkasing pantay ang kakayahan at tinutulungan ang mga itong paunlarin ang kanilang mga kasanayan sa pagbabasa. Sa bawat sesyon, naipapakita ng guro kung paano basahin ang mga salita at tukuyin ang kanilang kahulugan gamit ang mga sanaysay na akma sa kakayahan ng mga mag-aaral. Mainam na gamitin ang wikahon dahil may mga nakalaan ng seleksyon para sa iba't ibang antas ng kakayahan at hindi na mahihirapan pang pumili ang guro. Nakatutulong din na ang bawat seleksyon ay may kaakibat na gawaing maaaring gamitin sa paghasa ng mga kasanayan sa pagbabasa. Bago gamitin ang wikahon sa klase, dapat munang alamin ng guro kung sino-sino at ilan ang mag-aaral na nangangailangan ng ginabayang pagbasa. Kung higit sa isang grupo ang mga ngailangan, kailangang tukuyin kung sino-sino ang kabilang sa bawat grupo. Itatakda rin kung aling seleksyon ang akmang gamitin at kung kailan maaaring gawin ang ginabayang pagbasa. Kapag natipon na ng guro ang mga mag-aaral, ipamimigay na ang napiling seleksyon. Maaari itong basahin ng mga mag-aaral ng tahimik, mahina o salitan. Maaari ding ipakita ng guro ang wastong pagbasa sa mga salita sa isang sanaysay bago ipabasa sa mga mag-aaral. Pagkatapos ay magkakaroon ng maikling talakayan para higit na palalimin ang pag-unawa sa binasa at mabigyang kahulugan ang mga salitang maaaring bago sa pandinig ng mga mag-aaral. Ibibigay rin ng guro ang mga gawaing kaakibat ng napiling seleksyon para lalong mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa at sa paggamit ng wika.